Okay, magandang hapon sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, mas maganda ka pa sa hapon. Maganda ka pa sa hapon. Wala pa na natin si Lord. Pasensyahan nyo na, medyo bago-bago lang ang church, kaya hindi pa namin alam yung mga ginagawa natin. Okay, sabihin ko natin, I am Charito. I am Charito. Ako ay pinagpala. Pinaburan ng Diyos. Hindi ako mamalasin. Lagi akong tagumpay. Ako pananagana. Sa aking negosyo, sa aking trabaho, sa aking pamilya, lahat success. Lahat ng ito ay kanino? Kanino? Dahil sa tinapos na gawa ni Cristo. Palakpakan natin, Panginoon. Sino na lahat? Cristo. Okay. Start tayo mga kapatid, no? Kakaiba to, mamaya na yung worship. So, let's start with the word of the Lord. And let us commit this to the Lord first. Baka sabihin nila, di nag-pray of full grace, no? So, mag-pray tayo. Pray tayo. Salamat po, we commit this to you, Lord. At salamat po, Panginoon, sa oras na kami, Panginoon, ay sinama mo, Panginoon, sa iyong mapapagpalang gawain, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay nananampalataya kami na you will speak to us and guide us to these teachings, Lord. And Lord, use me. Use me as your wisdom, Lord, na maging spokesperson sa mga tao makikinig. And naniniwala ako na yung Banal na Espiritu ay patuloy na magtuturo sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan natin si Lord. Gusto ko bumasa ng ito. Gusto ko kumanta akong bigla. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po kayo sa The Bride of Christ of the End Time Church. Yun po yung pangalan ng ating church. Ito po. Ayun po ay pangalan lang po niya. Ang mahalaga ho, dyan tayo ay mananampalataya. Amen po ba? Sino ho ba rito ang ngayon naka-attend sa ganitong gawain? Sino ba naka-attend? Pero sino dito yung sino dito sa tingin niya ay hindi paligtas? Taas ang kamay. Sigurado na ba ligtas na tayo? Amen. Okay. So, nasa same page tayo. We have the same page. So, okay, so since ang ating gawain dito sa Bride of Christ ay bago lamang, so pag-aaralan po natin itong topic na to, no? Hindi ko pala natuturo sa ating live stream, hindi ko pala natuturo. Kaya mapalad po kayo, mapalad po ang lahat. Ganun po yung advantage kapag umatin po kayo ng ating tinatawag na ating on-site. Kasi meron ako mga tinuturo dito na hindi ko tinuturo sa live. Una, church ang pag-usapan natin ngayon. Okay? So, ano ba purpose ng church? Okay, paano ba lumalago ang isang church? Ang tanong, may kakayanan ba tayo yung palaguin ng church? May kakayanan ba tayo? May kakayanan ba tayo? Tayo mismo? Wala. Pero marami mga simbahan ngayon tinuturo. Ganito ang gagawin nyo para lumago ang church. Ganito ang gawin nyo. Mag-evangelize kayo. Mag-12 kayo. O kaya magpabautismo kayo. Hindi ganon. Ang paglago ng church ay ano po. Ang lumalago ang church kapag ito po ay natural na lumalago. Ang tanging magagawa mo lamang dyan is ang paglago, alam mo, isang simbahan, kagaya ng simbahan, bago lang. So, hindi kaganda nyo yun, wala kang gagawin doon para lumago. Kung saan mo lumalago ang simbahan. Para siyang bloodstream, para siyang isang halaman na ilagay mo dyan, tubusan o tubo po yun. Ganun ang simbahan, ayon sa Bible. Okay? So, lumalago ang church kapag healthy, at kung ang church ay healthy, automatic itong lumalago. So, ibig sabihin, napakahalaga ho yung healthy ang simbahan. So kayo siguro marami na kayo na-experience na naka-attend sa mga iba't ibang churches. So alam nyo na yung mga bagay na magaganda, alam nyo yung mga bagay na pangit. Pero ngayon pag-uusapan talaga natin yung biblical mismo.
yung sinasabi mismo ng Biblia, hindi mo tayo mag-iimbento ng kung ano-ano. No? So, dapat may context. At higit sa lahat, nasa perspective mismo ng grace. Kasi maraming mga nagtuturo na paglago ng simbahan, puro ang perspective, maraming pinapagawa, maraming gagawin. Pero ito, by grace. So, bigyan niyo ako kahit mga 35 minutes sa pagtuturo natin. Then, after 35 minutes, we will sing a songs muna. Then, question and answer. Mag-ministry po ako sa inyo, magdala mga question and answer. Nang sa ganun po ay tayo po ay uuwi dito na hindi naman luhaan. Tayo sa simbahan. Ano natutunan mo kung pati ka ng church? Lumabas ka ng simbahan. Ano natutunan mo? Natatanong ba natin yun? May natutunan ba tayo? So, I assure you na God, in God's grace, sa biyaya ng Panginoon, naniniwala ko na uuwi mo tayo na kahit paano naman may matututunan sa gawain ngayon. Okay, kaya it takes effort po kasi para mapanatili natin ang paglago ng church. Paano ko sabihin sa inyo, meron talagang effort? So, kala ko ba wala kang gagawin para lumago ang church? Pero, makikita ko sa inyo na involved talaga tayo. Tignan nyo, no? Tignan nyo yung church na yan. Yung church na yan, dalawa ang relasyon natin sa ating buhay Kristiyano. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Relasyon sa Diyos, okay na tayo. Through Christ. We already saved, we are already blessed. Wala nang iaanduro, wala ka nang idadagdag sa gawa ni Kristo. Tayo ay pinagpalat, pinaburan, tayo ay banal na, at tayo ay pinagaling na. Nandun na yun. Okay na tayo sa Diyos, guys. Okay na okay tayo sa Panginoon kapag na kay Kristo ka. Okay? Kapag na kay Kristo ka, assurance of your salvation, once you are saved, you are always saved. Wherein, nasa Bible naman po yun, Hebrews 9, chapter 9, verse 12, we are forever forgiven, pinatawad. Nandun na, okay na, full grace. Natututunan nyo na yan noong pa, natutunan nyo na yan kay Bishop Emmy, natutunan nyo na rin yan ng katupalo sa channel natin. Alam na natin yan, pero meron tayong bagay na dapat din matutunan regarding sa relasyon sa kapwa. Ayan, may kapwa tayo. No? Sino dito hindi aware na may kapwa siya? Taas ang kamay. Ay, wala. Hindi kayo aware na may kapwa kayo. Sino yung asawa niyo? Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, meron tayong dapat pakisamahan wherein yung kapwa natin. At kaya ang church, since church ang ating pinag-uusapan, it takes talaga na dapat natin matutunan kung paano lumago ang church. Meron tayong involvement dito eh. So, paano ba maging healthy ang church? Una, dapat nating alamin muna yung purpose ng church. Bakit ba may simbahan? Alam niyo na maraming mga simbahan ganito eh, no? Bakit kayo may simbahan? Kaya kami nagsisimba kasi yan dun eh, pali-outing namin eh, no? Merong simbahan na nagdadrive, nagdadrive sa kanila, puro outing, puro love, church na ba? Tanongin mo yung mga members, may tutunan ba kayo? Turuan mo ng kulto yung membro, madadala mo, mapapakulto mo. Bakit? Kasi hindi rooted sa Word of God. Puro event eh, puro outing, puro kainan, no? Puro food grace, di ba? Puro ganun. So, meron mga ganyan church. Meron mga ibang church na ang drive nila, puro emotion. Meron ganun. Alam niyo, hindi ko na sinasabing hindi na tayo kumanta sa Panginoon, pero drive sila, puro ang simbahan nila, konti ang preaching, puro worship, puro, kantahan na lang kanta. Kasi yun daw ang forever nating gagawin daw sa eternity, magkantahan. Sabi ko, ano yun? Pero kasi dito, dapat natin malaman ano ba talaga ang church natin. Okay? So lahat yan, sisimulan natin, biblical dapat, sa Bible, no? Hindi tayo mag-iimbento. Sabi ni Jesus Christ, dito muna tayo, no? Sino ba ang founder ng church? Sino ba? Si Eli Bildia ba? Emmy, ano ba? Edwin ba? Sino ba? Sino nagtatatag ng church? Manalo ba? Jesus. Si Jesus. Oh! Si Jesus! Ito sinasabi niya, no? Sabi ni Jesus, sa Matthew 16 verse 18, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build. I will. Sino yung I? Jesus. Ano daw? Meron daw siyang
build. Ano yun? Verb, may gagawin. I will build my, sino daw? Yung church. Okay? So, ibig sabihin, ang pundasyon ng church ay hindi walang sino man tao, kundi si Jesus. Sino nagmamayari ng church? Si Jesus. Eh, bakit mga pastor nagpapalayas ng mga membro? Bakit ng DTA? Sila ba may-ari? Oh, pala eh. Wala ko. Joke lang. Okay, pupuntin natin. Ang sabi rito, nung pinapaliwanag ko lang sa inyo na si Jesus, ang founder ng church. Tapos, and the gates of Hades will not overcome it, and the gates of hell. Talaga, pag nasaba ka natin sa iglesyang ito, you already saved. Ang nagligtas sa iyo, hindi yung iglesia. Ang nagligtas sa iyo, yung Kristo. Amen po ba ron? So, ibig sabihin, aanib ka lang sa iglesia kapag ligtas ka na. Yung ibang simbahan, kagaya ng yung may matulis, saka yung isa naman yung atheist. Dapat tinamaan ng kidlat daw, tama daw yung matulis. Kasi pag natamaan daw, check. Pag naman daw yung cross, pag gumanong wrong, kaya tama daw yung iglesia, kada sa katoliko yung mga joke. Tama na nga itong mga joke na to. Ano ang tama doon? Ang tama mo doon talaga, tayo ay naligtas, hindi dahil sa iglesia, naligtas tayo dahil kay Kristo. Ngayon, ang bunga noon, kasama ka na sa church. You are one of the body of Christ. You are a member, brother, di ba? Kaya yun po yung ibig sabihin po noon. Lutin nyo natin. Tapos, may sinabi si Paul. Ngayon, yun ang sabi ni Jesus, I will build my church upon this rock. I will build my church. Wala naman sinasabi ng how to save it. Sinabi lang ni Christ, how to build. I will build. Siya ang perfect builder. Siya yung pinakapundasyon. Ngayon, nung dumating si Paul, ng ating apostol, sino kayo ng apostol si Paul? Gentiles. Di ba Hudyo? Kaya na ba tayo? Gentile ba tayo? Gentile tayo, di ba? Yes. Di tayo Hudyo. O kaya wala tayong autos na? Okay, good. By the grace of God has given me, sabi ni Paul, I laid my foundation as an expert builder. Ano kaya yung itatatag dito ni ano? And someone else is building on it. Meron na rin naglagay daw noon. Harmonize. For no. But each should be careful how to build. For no one can lay any foundation other than the one that already laid, which is si Jesus Christ. So, doctrinally talaga, si Christ ang foundation. Pero si Paul, kasama siya sa nagtatag ng kisame. So, at least ang pundasyon si Christ. Okay. So, ganun. Metaphor lang po ito mga kapatid kung gagawin literal na magkayo tayo ng Diyos paganda. Literal, ito po ay metaphor lang na ang foundation nito is what? Is for kung ano yung pinaka-importante sa buhay nila. Si Christ, nagbigay ang buhay, sabi sa Ephesians, binigay niya ang buhay niya sa iglesia. Tapos si Pablo naman, he laid the foundation according to this. Kasama dito. Actually, ang context nga nito, di ba, nag-aaway sila na, bakit? Meron nasasabi na ako kay Apollos, may nagsasabi naman ako kay Pablo. Sabi, di nyo ba alam, nung tagapagdilig lang kami, ang Diyos na nagpapatuto. So, ibig sabihin talaga, we are only workers. Ibig sabihin, involved tayo by building this church. Sa bagay, si Pablo naman yun, so let's consider na si Pablo ang kinakausap. If any man builds on this foundation, tayo pala kasama sa foundation ng church na ito. Tayo pala yung kasama, involved. Guys, metaphor lang to, huwag kayo malilito Using gold, silver, costly stones, wood, hay, and stray, his work will be shown for it's because the day will bring to light. It will be revealed with fire sa final judgment. Sa ano to? Sa judgment day. Sa Bema judgment. And the fire will test the quality. Pero ang mahalaga ho dito, may sinabi dito si Pablo na he is an expert builder. So, ibig sabihin, kung si Jesus ang foundation, si Pablo ang builder, so ibig sabihin, malaki ang naiambag nila katupano sa maitayong iglesia. Ngayon ang tanong, ano yung sinasabi dito ni Pablo na siya daw ay expert builder? Pero kasi tinan nyo, by its context, sinasabi rito, napaka-importante ito kay Pablo to build this church. Ngayon ang tanong, ano ba yung tinetestify niya? Ano ba yung sinasabi niya siya ay kasama sa gospel sa ano na to? O ganito lang po yan.
Ngayon, ano ba importante kay Paul? So titingin tayo, wala tayong magagawa, titingin tayo sa sinasabi mismo sa verse. So ano bang mahalagang task na sinasabi ni Pablo na siyang dapat maging pundasyon ng simbahan, ng church? Okay? So ito po yun. O ito po yun. However I consider my life, sinabi ni Pablo, however I consider my life worth nothing to me. Walang kwenta daw ang kanyang buhay. If I only may finish, ang gusto ko lang tapusin yung race, and complete the task that the Lord Jesus given me. Ano daw yung building na to na materials na dapat daw maging pundasyon o dapat maging takbo ng simbahan o purpose ng simbahan? The task of testifying the gospel of God's grace. Ito yung importante kay Pablo. Higit pa sa kanyang buhay ang ma-testify, maipakita sa atin yung kanyang gospel. So ibig sabihin, sa madaling salita, iikot ang church talaga sa gospel. Of what? Of grace. Amen po ba? Amen. Saan ba kayo doon? Amen. Palangpakan natin si Lord. So kung ito ay importante kay Pablo at ito ang dapat natin gawin, ang totoong Great Commission talaga ay hindi yung go ye therefore. Ito talaga ang totoong Tingnan nyo, no? Ang tinuturo sa atin ng mga perverted gospel ay ang Great Commission daw. Sila naman may sabi ng Great Commission eh. Wala naman sa Bible ng Great Commission eh. Ang importante daw to evangelize. Pero ang totoo niyan, sa ating mga hentil, if we carefully rightly divide the scripture, sa ating mga hentil, napaka-importante yung gospel of grace. Yun po yung aming pinapangaral ng Bishop. Yun po yung mga narinig ko sa amin. Na dapat tayo ay nasa biyaya ng Panginoon. Ang ating kaligtasan ay biyaya lang, regalo lang. Ephesians 2:8-9, by grace through faith we are saved, not for ourselves. It is a gift of God. Lest anyone should boast. And after noon, pagdating ng verse 10, i-open nyo yung panong sa paggawa ng mabuti. Save muna then good works. Ang ganda ng logic ng ano na yun. Ngayon, naririnig nyo na naman sa amin. Ano tayo? Forward tayo. O, marami na kayo natutunan about full grace, di ba? Natututunan niya yan kila sa amin, o dito sa channel, sa mga tinuturo ko. Ngayon ang tanong, naintindihan natin na lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay biyaya lang ng Diyos. Pabor, pagpapala, biyaya. Nakaraan na yun, oy, nakaraan na. Sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ni Kristo roon, ayon sa kanyang tinapos na Kristo, na tinapos na gawa ni Kristo, ang manampalataya sa Kanya ay forever daw maliligtas, forever na charito at pinagpala, ayon sa Ephesians 1:6, sa Ephesians 8:9, at sinabi din daw na ating kalusugan din daw ingatan ng Panginoon. So sa madaling salita, lahat po yung walang iaambag kundi grace. Okay? Lahat po yun ay sa biyaya po lamang ng naintindihan mo ba natin ang biyaya? Alam mo yung biyaya, di mo deserve pero nangyari. Bawa, ikaw, may atraso ka sa akin, di ka nagbayad, nangutang ka, di ka nagbayad. Nangako ka eh. Pero kung wala akong grace, nangako ka pre, bayaran mo ngayon, gawa mo ng paraan. That is natural. Pero ang grace ganito, okay lang. Sige, alam ko namang di mo kaya rin. Tinulungan mo pa, binigyan mo pa, dinagdaga mo pa. Ano tawag doon? Grace. Bakit? Bakit grace ang tawag doon? Kasi, kung kayo nasa kalagayan ng lalaki, bakit? Kasi kung ikaw nasa kalagayan niya, maaawa ka. Kasi po ang grace po is awa. Naiintindihan mo ba natin? Si Kristo na awa lang po sa atin. Kasi kung wala siyang habag, bakit pa kailangan siya mamatay sa krus? Eh, pwede naman sa mabuting gawa tayo maligtas. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kayang kabigyan ng kaluguran ng Diyos sa mga ministry natin. Dito na lang sa ating mga born again, yung ating pang-ministry. Yung pagiging prayerful mo, yung pagiging palasimba mo, yung pagiging mabait mo, hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos yun para masabi mo ikay ligtas. Amen. Saan ka babagsak? Babagsak ka pa rin doon sa awa ni Kristo. Amen. Basa tayo. Wait. Sige, okay na. Okay na yun. Basta nakalagay doon, Colossus 2:13, tayo inahabagan lang ng Diyos. Okay. Ngayon, ito ngayon.
Sabihin, ang church ay umiikot dapat sa katuruan ng gospel of grace. Puro tayo biyaya. Puro tayo, pag ikaw dumadanas sa problema, hindi mo maintindihan ang sitwasyon, ano natutunan niyo sa full grace? Let us declare faith. Example nga dito yung sinasabi ni Bishop na grace to it. Kahit anong mangyari, kasi yung biyaya po kasi, yung awa, hindi lang masabi ni Bishop, pero ito gagawin ko na lang. Hindi grace, awa. Yung awa lang ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Naintindihan mo ba natin? Pag naawa lang ang Diyos sa'yo, may pagmamalaki ka ba o meron? Wala. Naawa lang ang Diyos sa'yo, ba't kayo pagmamalaki? Kaya wala tayong pagmamalaki. Okay. All we have to do, tayuan natin ang pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pinagpala ka na. Pag dumadanas ka ng hirap, go ahead, sabihin mo, pinagpala pa rin ako. Lagi mong sabihin yun. Hanggang sa mangyari, yung dapat mangyari sa iyo na ikay pinagpala na. Paano yun basta hindi ka pa ako pinagpapala. Ito kasi sinusumpa pa ako. Kung yan ang pananampalataya, mangyayari sa tandaan po natin, sabi ni Paul, we should live by faith at not by sight. Okay na ha? Okay na ang grace. Christian living grace. Ngayon ang tanong, paano mo may paiiralin ng grace sa simbahan? Ito na tayo kakatanong. So, para maging healthy ang church, ano ang tungkulin ng grace? So, paano para magiging healthy ang church? By gospel of grace. Paano? Paano mo paiiralin ng grace? Alam niyo kung saan? Healthy relationship. Do we have a healthy relationship? May samahan pa ng Lord dito? Meron ba? Okay, pag-usapan natin ngayon yan. Healthy relationship. So, ang church pala, magiging healthy lang yan kapag healthy ang relationship. So, ngayon ba kayo? Amen. Subukan nyo kami kaaway, healthy mo po. May peace of mind ba kayo? So, napakalaga nito. Okay, pag-usapan natin. By renewing our mind, we should consider the culture of church biblically. Ito natutunan ko ito sa converted pa, pero tinako ko yung iba. Pero kunin ko yung okay. Una, church is a composed of local church. Alam naman natin, kapag sinabing church, sinabi iglesia, in general, ano po yan, sabihin natin na universal, pero may mga local. Halimbawa, kung meron kayo natin ng local church, halimbawa, ito, the best example, local church. Itong Bride of Christ, local church. Yung the Lord's Flock, kay Bishop Emmy, local church. Okay. So, dapat natin maintindihan na ang body of Christ is composed of organism. Hindi siya organization. So, bilsa pa na okay na naintindihan niyo na po. Church is the result of our salvation. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ka nag-church kasi ligtas ka na. Hindi ka nagsisimba para maligtas. Nagsisimba ka kasi bunga yan ng iyong expression na ikaw ay natutuwa. Kaya ang pagpunta mo ng simbahan, ay hindi po sa pilitan. Kasi kusa yun. Pero mo, no? Kung kusa, ang taong ligtas talaga ito, no? Uhaw. Magbasa ng Bible. Uhaw na may mga kausap tungkol sa grace. Yan yung bunga ng mga ligtas. Hindi sa apil na sa kanya pumunta ng church. Umulan, bumagyo, luminggon na andun sa church. Bakit? Kasi gusto niya makapakinig. Or anything na pwede kang lumago no, sa ibang paraan. Ano ba? Madali sa'yo magbasa ng Bible. Madali sa'yo, hindi ka lang turuan. Hindi ka lang magbasa ng Bible, concession, hindi ka. Madali sa'yo mag-ahang ng salita ng Diyos. Madali na sa'yo panalangin. Kaya nagtataka ako sa may mga ibang Christian. Kung Christian sila, bakit hirap sila pumunta ng church? Bakit sila hirap pumunta ng pag-aaral sila? Bakit hirap sila mag-pray? Bakit hirap sila magbigay ng oras sa Panginoon? Bakit? Are they truly saved? Pero kung nasa simbahan ka, tulog ka. So, ano yun? What is the reason why nasa simbahan tayo, diba? So, dito po yun. Kaya, iba talaga na kapag ang yung idea, kaya pala ako nag-church kasi ligtas na ako. Kaya kayo nandito, ligtas na. Kayo ba nandito dahil ligtas sa buba kayo? Ay, amen.
Amen. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Okay, isa pa. Dapat din natin maintindihan mga kapatid, ang church, ang simbahan, is a composed of sinners. Sino tasa kami dito hindi makasalanan, tasa kami. Ako lang ang makasalanan, pakura naman ako. Sino, ulit-ulit ko, sino dito ang makasalanan, tasa kami? Lahat tayo makasalanan, di ba? Ang sabi, ang ito po ay dapat natin maintindihan, natural sa simbahan na mayroong pangit na ugali na kasama mo kapatira. Natural yun. Kapag kayo ay pumunta sa isang simbahan, natural na may makikitaan kayong hindi maganda, una sa pastor, sa assistant pastor, sa pastor's wife, hanggang sa mga ibang mga worker ng simbahan, hanggang sa kapwa mo kapatira. Bakit? Makasalanan tayo. Kaya nga, the result, ang composed of sinner, kaya dapat ang simbahan mo talaga ay ospital. Puntahan ko ng mga makasalanan. Hindi mo dapat tinitiwalag ang membro mo. Pag ang isang simbahan nagtitiwalag, hindi ospital yun. Okay? So, nandito tayo, bakit tayo may mga may sakit? Kaya nga tayo nag-church eh. Saan mo nakakita ng, saan mo punta? Punta ako sa talaga, gawin mo ron, kakain. Ano, okay ka lang? Simbahan, pagkasama mo, natural. So anong idea dito? Kapag nasa church po kayo, pag meron kayong mga bagay na hindi mo kasundo yung kapatid, ang tawag na dapat mong gawin doon, acceptance. Doon papasok yung grace. Okay? Grace, ang natanggap mo kay Kristo, dapat grace din dapat ang ibalik mo sa kapatid. Ang church ay hospital. Church is not an organization, it is a family. Tawa ko ng tawa kanina kasi katapat namin yung INC. Di ba? Tapat namin yung INC. Sino nakapasama? Si Kuya Hertz ba nakabutang ang INC? Tawa ko ng tawa dun mga. Attendance nila, nakapila sila, may biometrics. Organize. Kaya talaga organize. Pila sa pala ko. Tapos mga damit nila, mas postura pa sa akin. So, that is organization. Pero po ang totoong church po, it is not an organization. It is a family. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Bakit pamilya? Ang pamilya po, biologically, alam naman natin, bigyan nyo natin pamilya. Pero ano bang kultura ng pamilya? Ang pamilya, syempre, di ba? Kapatid. May nanay, tatay din. Actually, kasi Pablo, di ba? Ang sabi niya kay Timoteo, para kay Timoteo, anak ko. Ba't sinabi anak ni Timoteo? Anak ba niya talaga totoo yun? Fatherhood, fathering lang yun. Ibig sabihin ng anak niya sa pananampalataya. Okay. Kasi nga parang halimbawa, kayo, halimbawa, spiritual father, bishop, or mentor. Kung sinabi sa mga mentor, o kung titingnan mo sa biblically, this is a father and son. So, tinan nyo, no, magtataka kayo, bakit ang pangalan ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, bakit Diyos Ama, Diyos Anak? Tataka kayo. Bakit? Bakit ganun ang pakilala ng Diyos sa atin? Pwede naman, di ba, tatlong persona siya, pwede sabihin niya na, ako si Diyos number 1, siya si Diyos number 2, si Diyos number 3. Pwede naman ganun, di ba? Pero bakit Diyos Ama, Diyos Anak? Pinapakita sa atin ng Diyos na we are family. It doesn't means na si Christ ay pinakamababa niya. Sinasabi lang doon na siya yung elder brother natin. So kasi sa eternity naman talaga, kapareho tayo ni Christ balang araw, tao na glorified body. Natapos niya yung katapusan ng mundo. So pinapakita doon talaga doon na emphasis pala ang Diyos gusto ng pamilya. Kaya dito sa simbahan, pamilya. Ngayon ang tanong, sa pamilya ba pinagre-resign? Tayo, ito birth certificate ko, ito yung affidavit ko, papasa ko sa, magre-resign na ako bilang anak niyo. Pwede ba yan? Paano niyo po tayo, pirmahan niyo po, resignation, magre-resign. Pwede ba yun? May nagre-resign sa pamilya. Pwede ba yun? Okay, sa Alpo, sabi niya sa nanay, ayoko na, magre-resign na ako. Sasama na ako kay Bubay. Pwede ba yun? Magre-resign ka sa nanay mo? Isa ka ba galing? So, yun ang case. Sa family ganun, hindi nagre-resign. Merong mga black sheep, merong, di ba kagaya ng abilibog ng anak, di ba?
Hindi naman nag-resign siya eh. Kinuwala niya yung kayamanan eh, di ba? So, ganun din yun. Okay, ito ang pinaka-importante sa lahat. Church is driven by love. Magtatagal tayo ng konti ito. Ito, malupit by love. Alam niyo, madaling sabihin sa kapatid na, alam mo kapatid, mahal kita, love tayo, di ba? Mamaya, nipig-idea na yan. I will show you a verse sa Bible. Dito tayo mag-aaral. Ang utos ni Kristo, ano? Si Kristo ang utosan. Ano ang utos ni Kristo? Ano daw? Merong kautosan sa Kristiyano. Alam niyo paano ito? Tama yung sinasabi niyo. Saan yun? John chapter 13 verse 34. Isang pagbago, sabi may luma. Ha? Hindi naman yung sinabing dating utos uli. Hindi naman sinabing isang bagong utos. Bago to, kailan to? Nung panahon ni Kristo. Kasi nung panahon ni Kristo, ang luma, di ba, tinuturo sa mga Hudyo love your God with all your might, with all your soul, with all your strength, etc., etc. Love your neighbor as you love yourself. Lumang tipan yun kasi. Pero eto, sinabing bago at ang kausap dito ni Christ ay mga Kristiyanong kagaya ng mga alagad, kanina pinapatungkol to. Diba? Sa mga Kristiyano. So, anong utos sa atin ni Kristo sa ating mga Kristiyano? Kala ko ba, doon na tayong kautosan? Pakinggan natin. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Anong kondisyon ang pag-iibig daw sa ating mga Kristiyano, sa kapwa natin Kristiyano, ay hindi ito plastikan. Kasi maraming mga nagtuturo nito, tapos ng preaching. Love tayo, pero mga naka-sweet, no? Pero yung mga kasi puro ng hypocrisy. Ang nangyayari, hindi na talaga totoo. Kasi bakit? Hindi nila inintindi yung sinabing love dito. Anong kasing love ba ito? Diba? So dito, no? Kung paano kayong inibigay, hindi naman mag-ibigan kayo. Yung pag-ibig daw ni Kristo dapat, ang ipakita daw natin sa kapwa natin. Kasi ganun tayo inibig ni Kristo. So paano yun? Kasi tinan nyo, ano daw purpose? Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo alagad ko. Kung nagsasakma lang kayo, makita ng unbeliever, ano yun? Alagad ba ni Kristo kayo? Yun ibig sabihin dito eh. Kung nakikita ng mundo na tayo nag-iibigan, makikilala lahat na kayo malagad ko. Pero ang tanong kasi dito, hindi, parang nagiging cliche dito is, ano yung mag-ibigan kayo? Ano yung pag-ibig na to? Okay. Paano mo masusunod si Kristo sa word na love na to? Ano to? Love lang? Masabi lang na love? Ganun ba? Okay. Sabi ito na mag-ibigan kayo. Tingnan natin, ngayon, titingin tayo ngayon sa proper hermeneutics. Tingnan natin yung Greek. Anong klaseng love ba ito? Sabi rito, no? The new commandment I give to you that love agapao. Accusive, a verb preposition. Pero sa ibang, sa lexicon, this is agapao. Pero kung titingnan mo to sa ibang sa lexicon Greek talaga, sinasabi kasi rito is unconditional. Walang condition. Mamahalin mo yung kapatid mo kahit na hindi kayo magkasundo. Alam niyo, matetest ang totoong pag-ibig kapag hindi mo kasundo yung kasama mo. Madaling ibigin yung mga tama sundo mo eh. Hindi nyo ba kayo doon? Madali. Ano nung ka-close mo? Pero paano kung hindi kayo compatible? Paano? So, doon natetest ang love. Doon ang unconditional. Tapos, kung ito ay pag-ibig, ngayon, kung ito ay love na agapaw, Edwin, can you define love? Define mo sa akin, Pastor Edwin.
Hindi ako magpapaliwanag. Bible pa rin ang magpapaliwanag. Ginamit tong agapeo na to saan? Sa panahon na ni Apostol Pablo. At dito papasok ang Korinto. Sa Corinthians chapter 13 verse ano daw ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay ano daw? Ang pag-ibig na to, tingnan natin. Ano to pag-ibig na to? Greek tayo, Greek. Kung pareho ba ng agapeo? Charity ginamit ng King James, pero ganun din agape rin. So, agape. O ganun din. So, ang dinidefine ngayon ni Pablo dito yung agape. Okay? Kasi sinabi ni Kristo, agape, love, pagmamahal na unconditional. Tapos pagdating dito, dinidescribe ano daw yung agape. Get nyo? Okay, sabi rito, no? Ganito yan. Ang pag-ibig, ang agape daw ay ano? Matyaga. Ito, isa-isa natin ngayon. Kung iibigin mo ang iyong kapatiran, dapat matyaga ka. Matyaga ba tayo? Sa taon ko nang tinuturuan niya, hindi pa matutututo eh. Ano? Hindi pa? Mag-give up mo na? Tigas kasi ng ulo, ay sumunod eh. Matyaga. Pangalawa, ang pag-ibig daw na sinasabi ni Kristo, na wherein yung dinidescribe ni Pablo, wherein yung sinasabi ni Kristo, ang pag-ibig, ang agapeo daw ay magandang loob. Alam niyo may magandang loob? Pag siya ay magandang loob, yung bang madali kang lapitan, wala kang kondisyon, madali kang kausap. Yun daw ang pag-ibig. Ang tanong, ganun ba tayo? Madali tayong kausap. Yan yan. Sa tao, kailangan talaga ng works. Kailangan. Para mawin-win kapwa tao. Para maging healthy and church. Or else, kapag hindi mo kayang pakisamahan ng tao talaga, magkakaroon ka talaga ng wala kang peace of mind. Yun yung alam. So sa Diyos, we are may grace sa Diyos, pero sa tao, wala tayong magagawa. Hindi kasama sa biniyaran ni Kristo yung pakikisama natin sa kapwa natin tao. Kaya nga niya inuutos eh. Kaya nga niya inuutos na mahalin mo yung kapwa, pakisamahan mo yung kapwa eh. O ito, iisa-isa natin. Ang pag-ibig daw ay hindi mainggiting. Alam niyo yun, kapag kung mahal mo yung kapatid mo, pag nag-success siya, hindi ka maingit. Okay? Pastor Edwin, baka nagbabago na turo. Nagiging by works ka na. Hindi, by works sa tao. Kapag ang tinuturo ko na by works sa Diyos, that is kulto. Wala kang magagawa para sa Diyos. Pero pinag-uusapan natin dito, labas ang Diyos dito, tao, simbahan, tayo magkakapatid. Ano ang dapat natin ating dapat maging sense, di ba? Sa isip pa natin. Wait lang, madali lang naman ito eh. Hindi magaspang, hindi mayabang o mapagmataas, hindi ka boastful, hindi ka masyadong confident, nakikita ka ng humility. That is grace. Ito dinidescribe na Diyos ang grace eh. Isa sa pagiging ugali ng grace, yung humble talaga. Kasi bakit? Una, madali lang naman maging humble kapag na-realize mo na wala kang ambag sa buhay. Kapag, alam nyo, no, madaling maging humble talaga kapag na-realize mo na lahat ng meron ka ay biyaya lang ng Diyos sa'yo. Wala kang pinagmamalaki. Pati yung achievement mo sa buhay mo, yung narating mo, yung success mo. Kapag na-realize mo na ito'y regalo lang ng Diyos sa akin, hindi ka na magiging mayabang. Pero as long na, natapos ko to, ginawa ko to, I did it my way. Pag ganun ang isip mo, pero kang konting boast sa puso. At kitang-kita ng Diyos yun. Kitang-kita. Pero kapag nasa grace ka, matik, hindi na kailangan usap. Pag naiintindihan mo, kaya nga napakalaga talaga sa simbahan, tinuturo ang grace. Ang purpose ng church is to maging malalim tayo sa grace. Ang simbahan talaga dapat rooted sa Word of God. Hindi puro iyakan na lang, emotion na lang. Wala nang tutunan. Simba, mag-iiyakan lang tayo dito.
Ang simbahan mo talaga, ang pinaka-importante sa lahat, yung gospel, yung word of God, maging matalino kayo salita ng Diyos. Kaya amen ang amen kagad sa Pasko. Tingnan niyo yung Biblia niyo. Ako, pag nag-atuturo ko sa iyo, tingnan yung Biblia niyo, baka naman mali rin ako, di ba? Maging matalino ang salita ng Diyos, mga kapatid. Yun, no, napaka-importante kasi ang salita ng Diyos sa buhay natin para in order na magkaroon wala ng katahimikan ng pag-ibig. Okay. Eh, madali lang naman ang pag-aaral ng Bible eh. Simple lang naman sinasabi ng Bible eh. Merong Diyos na nagsakatawang tao para lamang iligtas ka sa kapamakan. Okay. Yung biyaya doon, yung grace. Ngayon, balik tayo sa ugali ng Kristiyano. At ito po ay automatic ha, mga kapatid. Hindi ko sinasabi nga pag-aralan nyo to na huwag kayo mahigit. Hindi. Lalabas ko sa inyo. Bigla-bigla lang pag-aralan. The reason why I'm teaching to do this is para ma-educate lang kayo na magiging natural. Pag pala naintindihan ko yung grace, magiging ganito ka na. Hindi ka mapagmataas, hindi ka maintindihan. No ba? Hindi magaspang ang pag-uugali. Alam mo yung mga magaspang ang pag-uugali. Kapal moves. Kapal moves. May kakapi pa ba ako? May kakapi pa ba ako? Baka abangan nyo ako dyan. Subukan nyo taga na botas ako. Marami akong tropa rin dito. Ano lang ha, pinag-aaral lang natin. Kasi hindi na ituturo sa simbahan to eh. Puro tayo, alam mo ba yung pakit yung preaching eh. Hindi ka nun. Sinasabi natin dapat natin yung totoo para magkaroon tayo ng healthy relationship sa ating kapwa. Hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi niya kinatutuwa. Yun pala, hindi magagalitin. Ano ba sabihin hindi magagalitin? Yung... Paano ba yun? Kayo nga magsabi sa akin. Hindi mabilis magalit. Pagpasensya. Oh, yun. Oo. Yung hindi okay pala magagalitin. Mahaba ang pasensya. Yun, tama sa kanila. Hindi ka kagad bubunutin kagad. Kagad nainis kagad. Magpasensya. Pag ang kapatid mo nali at 3 oras late, magpasensya. Usapan kayo. Tayo magkikita, dyan, saan ka na? Lagi yung chat niya, parating na ako. Auto W na ako, pag 3 oras. Okay, may news. Hindi niya ma-release niya rin. Oo nga, pati mali pala ako, nalate pala ako. So, maganda yung ganun. Kasya naman yung, ba't ka late? Dapat ganito ka! Hindi dapat ganun. Sabi ng Biblia. Wag ganun. Grace pa rin ang pahin. Ito to yun. Kahit 3 oras kang pagantay, payahalin natin ang Diyos. Una, sinusubukan kami ng Diyos. Pangalawa, bahagi yun para mabago rin yung kapwa ng tao. Diba? Mari-release mo ka na, sumobra naman talaga ang link mo, naabang mo sa kuya. Next time, yun nagagawin. Ganun lang yun. Parang nagpautang ka, susunod din na mangungutang sa'yo kasi iihiyanan sa'yo. Hindi mo pinabayaran. Diba? Ganun lang yun. Grace. Napaka-powerful ng grace. Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi maigit, hindi mapagtanim, hindi mo mapagtanim sa kapwa mo, hindi kayo naiinis, iniintay mo na magkaman yung kapwa. Hindi niya pinakatuwang gawaing masama. Mayroong mga taong ganito eh, pag kasama ng ginagawa, tuwan-tuwa eh. Pag napapahamak yung kapwa niya, tuwan-tuwa. Diba, napahamak, na-disgrasya, tuwan-tuwa. Dali sa pinakamalayang ospital yan. Jesus, ang tagol tumawa. Joke lang, okay? Ngunit ikay nagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig daw, ano daw, mapagpatawad. Pag-ibig. Ito pala yung love na sinasabi ni Kristo. Ito pala yung love na yun eh. Kagandaan ng ugali ang sinasabi ni Kristo. Oh. Yung sinasabi ni Kristo na let us love other people, let us love one another. Ito pala yun. It takes effort and works. Sorry. May works na. Kaya sinasabi ng Biblia, nasasagutin tanong natin, tama yung sinasabi ni Jesus Christ na siya ang pundasyon. Si Pablo ang taga-tayo ng haligi. Kasama pala tayo doon para maitayo ang Diyos. Ano ang purpose? Para malaman ng buong mundo ng mga unbeliever na kayo ay ano daw? Alagad ko. That is the purpose. Ang ating testimony. Saan ka nakakita ng Kristiyano nag-aaway, naglalaban sa chat group?
Nababasa ng mga ibang mga unbeliever. Eh, ganyan pala sa, sa Bride of Christ, full grace pa naman. Nagkakagatan yung mga tao. Di ba? So, napakahalaga talaga na harmony ang totoong love. Ang totoong love daw kasi ito, iniisa-isa rito no? Mapagpatawad, mapagtiwala. Balik sa yung suklay, kapatid, mamaya. Sa yung suklay. Hindi pala. Hindi ko mag-example lang ako. O kaya, sa ibang bagay, mapagkakatiwalaan, di ba? Mapagtiwala. Eh, umaiscam ka, maloko ka. O, di ba? Okay lang. The point is, grace ang binigay sa iyo ng Diyos. Grace ang dapat isunin. No matter na malugi ka o hindi, grace pa. Grace, nothing but grace. Grace, but nothing. Wala. Lagi lahat, puro talaga tayo sa PI. Ito yung tinuturo namin na grace. Ang grace, hindi lamang po nagtatapos doon sa bigay ng Diyos sa iyo, kundi mas maganda rin ito, makita natin ito sa ating mga kapatid. Lalo na tayo mga nasa church. Amen. Kasi ang sinabi rito, para malaman ng lahat na kayo'y alagad ko. So, ibig sabihin, ito ay exclusive lang sa ating mga mananampalataya na makita nila talaga na tunay ang pagmamahal at hindi nagpaplastika. Kaya kung meron tayong kapatid na may nakaaway tayong kapatid na din pagkakasunduan, huwag mo na ipagsabi. Huwag mo na ipagsabi sa lalo sa unbeliever. Eh, ba't kayo mo ganyan? Magkakasundo ka, simba, ba't kayo nag-aaway-aaway? So that is, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. So ngayon, malinaw na sa atin na napakahalaga. So anong big idea natin? Ang big idea, kung grace din ang tinanggap natin, grace ang ibalik natin sa ating kapatid. Alam niyo po, napakalinaw po nito na it takes effort po talaga. Para saan? O sige nga, kung di nyo gagawin to, bahala ako yun. Lagi kami nakakaaway sa church. Kasi mga church makasalanan. Pero kung susundin nyo itong payo na to ng Panginoon sa atin ngayon, sa bagay, hindi na kailangan utusan kayo. Hindi na kailangan kusa na to. Pinapakita ko lang sa inyo na ito ay kusa. So maraming salamat po sa mga nakinig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng question and answer. Pwede na po tayo magkaroon ng, bago tayo matapos, we do have only at least let's say 25 minutes to have a question and answer. Gusto nyo magtanong. Sayang yung punta nyo rin ito kung bigyan sa akin. Gusto nyo magtanong tungkol sa Bible, anything under the sun about the Bible, go ahead and I will go ahead and ministry focus sa inyo para masagot po yung mga gusto nyo tanong. Yung mga gusto po magtanong, sige lang po, type nila Charin. Wala pala ako sa kanila. Gusto na mo ako sa kayo, sinanay niyo ako ng gano'n. Hindi, sige na. Sige. Pwede ako. Sige ba, Pastor? Sige po. Pastor, di ba, nung napako si Kristo, nagkaroon siya ng butas sa kamay, sa tagiliran. Halimbawa tayo, naputulang ka ng paa, pagdating mo pa sa langit, putol pa rin ang paa. Dahil nangyari kay Kristo, nagkaroon siya ng physical, Hindi kasi tayo sigurado sa sinasabi ng verse na yun, kung literal o... halimbawa yung sa Kristiyano na ligtas, putol yung paa niya. Mabigyan siya na glorified body. Meron akong tatanungin sa isang kapatid. Kapatid na Herbs, halimbawa ikaw si Jesus, nararapture mo yung simbahan mo. Ikaw ay nagmamayari ng church. Ikaw glorified body sila. Payag ka ba na yung mga naputulan po pag yung glorified body, kulang din lang dalili? Hindi ikaw. Bakit? Kasi magbigyan ko tayo sa bago naman, parang katawang hindi nabubulong. Katawang nanakamatay. So bagong katawan ako, hindi na po yung nabubulong sa katawan. So glorified body. So siguro siguro, complete po sana. Kompleto. At mas maganda po sa katawan ko natin na nasa lupa. Pero nyo kapatid, no? Kung tayong tao, gaya ni Kuya Herbs, naisip niya yun na
perfect pa rin, ganun pa rin po ang Panginoon. Logically, ganun din ang gagawin. Ngayon, yung nangyari kasi kay Christ, kaya lang naman ganun yun. Pwedeng metaphor yun, pwedeng totoo. Sa bagay, pwede rin totoo kasi sinabi nga ni Tomas, na kay Tomas, pagiliran mo, yung multo. Okay? So, nilog lang ng Diyos mangyari yun, papatunay lang talaga na siya yung anak ng Diyos na resurrect. Kasi pag ang glorified body, aminin ko sa inyo, pag glorified body ka na, aminin ko sa inyo, sobrang foging po. Hindi ka na makikita. Kaya ako sa inyo, kaya kapatid mo ko ang totoo niyan, hindi nga nakilala si Kristo eh. Alam niyo ba si Kristo, sabi sa Isaiah, hindi naman siya pogi. Wala naman siyang kagandahang pansin, sabi sa Isaiah. Pero nung time na nag-glorified body si Lord Jesus, sa, ano ba yun, sa Road of Amis ba yun? Spelling ng E-M-A-U-S. Pero pronunciation M. Pero parang pronunciation dun. Basta road yun na nalulungkot yung dalawa dahil galing ng libingan. Tapos nung pinaliwanag sa kanila habang lalakad sila, pinaliwanag sa kanila ni Jesus yung kasulatan. Tapos nung nasa bahay na sila, nagkaroon siya ng tinapay, si Jesus, bigla nawala si Christ. Sabi si Lord yun sabi nila nakilala. So ibig sabihin kapatid, kung si Jesus na glorified body na, syempre pogi-pogi na yun. So ganun din ang mangyayari sa atin. I do believe kung ako ang Diyos, kung ako ay magra-rapture ng church, siyempre babalik kayo sa edad ng 25 anyos. Kung kayo yung ating prime na. Eh ngayon kasi tingnan mo yung itsura natin. Huwag na lang sa tabi sa akin na lang ito. Ganyan bang glorified body gusto nyo? Ayaw. Sabi ko nga sa inyo eh. Ayaw kapatid, sagot ko po. Babata, sige na. Ay, opo, babalik ko. Babalik. Alam mo, totoo lang. Palibasa kasi hindi natin napag-uusapan ng eschatology. Pag kasi ang Diyos, lumikha ng tao the best. Kapag ang Diyos nag-resurrect ng tao at pinilitan ng katawan, syempre mga kapatid the best. Syempre naisip na ng Diyos. Kung tayo nga nag-isip natin, gusto ko maging yung tsurang parang 25 anyos. Poging-pogi ka mga John Lloyd. Oh, John Lloyd ka po, hindi ka pa pwede maging Herbs na lang. Diba? Diba yung pogi ni Herbs sa pogi ni John Lloyd? So, dito niya mga kapatid, no? Ito lang, pinapatawa ko lang kayo. Ang point kasi ng mga kapatid, perfect. Perfect. Kasi sinabi kasi doon sa Corinthians 15, di ba? Sayo nga natin. 2 Corinthians chapter 15, verse 22, no? Verse pala. Sabi nito, no? Isang hiwaga ang inasabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao ay mamamatay, ngunit lahat ng tayo ibabaguhin. Sa isang sandali, sa isang kasapata, sa kasabay ng muling pag-iit ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, mga patay muling bubuhay, mga patay babaguhin. Kung sinabi babaguhin, hindi na i-upgrade. Makikilala mo pa rin si Sister Meldo, siya pa rin yun. Siya pa rin yung mukhang niya. Pero yung mga kapintasan mawawala niyo. Paano ko nalaman? Nasabi rito, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, katawang namamatay sa mapapalitan daw ng katawang hindi namamatay. Alam niyo sa ibang version, nakakatuwa. Kung sinabi ibang version dito eh. For the perishable must clothe itself with imperishable, the mortal with immortality. Diba? Hello po. Welcome po. Magandang gabi po. Chubby. Happy. Sinananay pala yun. Ito, yan po na yun. Welcome po sa Bride of Christ po. Palakpakan natin si Lord. Ano usapan natin kanina? Kapag grace ang binigay
binigay sa inyo, grace niya po. At least pumunta. Okay lang yun mga kapatid. Marami tayong mga reason ba. Hindi naman natin sila pwede pumunta. Okay, sabi rito, nung ganda ng version na ito, from perishable cloth itself, with imperishable, and the mortal with immortality. Kaya totoo yung mga tinuturo sa inyo na merong immortal, merong mortal tao. Tsaka kung ano yan, Bible. When the perishable has been clothed with imperishable, the mortal immortality, then saying written will come, death will be swallowed victory. May immortality talaga mga kapatid. Kaya yung mga nang babasa akin sa YouTube, ito po yun, no? Dito ko kinuha yun. Meron talagang immortal tao. Dati tayo mga immortal, pag tayo ay ni-rapture na, nawa nga this coming 2026 spring, mangyari nawa, Lord, sige na Lord, parang awa mo na Lord. Mukhang imposible niya yata, Lord. Lord, gusto ko na makatikim Lord na sasakyan, ano ba yun? Ano ba yun? Hindi, no? Babal mo kaligayahan ko. Ewan, basta Toyota yun. Sabi ko, Lord, sige na Lord, bago mag-rapture. Eh kung hindi na mag-rapture ka nawa. Alam naman natin na ang Israel ay binigyan ng Diyos ng 2,000 taon or 2 days para ma-restore. 2 days complete. From what? From the day when Christ has been died. Na-stop ang orasan ng Diyos sa Hudyo at lumipat sa Israel. Sabi lang 2 days. Kasi hindi naman ma-restore sa isang bayan na 2 days lang. O yan, yung metaphor yun. Ibig sabihin nun, ano ba ang sa Diyos ang 2 days? Ilang araw ba sa Diyos? Sa ilang araw ba sa atin, ilang araw sa Diyos? Sa 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Kanya. Eh kung 2 days yun, 2,000 taon. So ibig sabihin, 33 AD namatay si Cristo, halimbawa, no? Okay. Kasi ayon kasi sa mga ibang nagko-compute ng Julian calendar, 33. Kung dagdag ka ng 2,000 taon, kailan ang second coming mismo, magating ka result mismo, bababa. Year 2033. Year 2033, nagdeklara ang United Nations na talagang globe reset talaga mangyayari. Imagine niyo, kailan mangyayari tribulation? 2030 kasi kalahati. Magbilang pa kayo ng another 3.5 years. 2026. Ang sabi 7 years before mag-rapture. Mangyayari sa 2026. Di kayo mag-rapture na. Sana naman. Alam niyo mga kapatid, sinasabi mag-rapture sa 2026 na. Ang sinasabi ko lang, may possibility kasi ayon din sa. At saka ang Diyos po kasi talaga, ever since sa mga prophecy, lagi sakto yung oras. Sakto. Kaya nakakaba talaga ang 2026. E din yung hindi magtataka ngayon. Ngayon, expect nyo mga kapatid, mararamdam nyo na unting-unting yung parang tribulation age. Napakalalakas na lindol, malalakas na bagyo. Eh ngayon nga lang, di ba, konting low pressure area ito. Low pressure lang, matindi na yung bukas ng ulan. Tindi na ng climate change ngayon. Kasi mga nakikita-kita na silang iba't ibang planeta sa plano. Hindi siya hologram, guys. Yung pulang araw, nakita sa viral yun, ha? Pwede naman Project Bluebeam din. Okay, so yung mga kapatid na masasagot ko kay kapatid na we are perfect ating si Christ na siguro. Kasi sinadya niya. May purpose siya. Pwede ba kung magtanong kayo? Sige na. Ubusin natin hanggang alas 7. Sige po kapatid. Share ni Pastor Harold kanina, nung namatay si Jesus po ng 3 days, bumaba pala siya doon sa ilalim sa impyerno ng aral. Okay. So, ang tanong ko, Pastor, nung nabuhay na siya, di ba nandiyan pa si Mary Magdalene? Ano nang update kay Mary Magdalene? Yun lang ang hindi ko na sa mga Kay Mary Magdalene? Yes po. Ang huling huli siyang nakita din. Ay, sa ABS. Nag-check sa akin pa. Okay. Joke lang. Ito yan, si Mary Magdalene uli siyang nabanggit sa Bible
Nung si Christ ay nakikipag-usap sa mga Pariseo, pumasok siya sa isang kwarto. Tapos, binusan ng pabango yung paa ni Christ. After na, nung nabuhay na siya. Di ba? Tapos, sinaway siya ng mga ni Simon na Pariseo. Sabi niya, Simon, sa tagal-tagal ko lang dito, hindi mas nakila ni Lord ko pa. Bilang paghahanda sa kanyang pamata. Kaya, kapatid, tignan nyo, si Grace, sino ba yun? Sino sinasabi ko? Grace, okay lang. Sino ba sinasabi? Grace kasi sinasabi ko, hindi si Mary Grace. Yung Mary, si Mary pala. Mary Magdalene palikod. Okay, nalito na ako. Si Mary Magdalene po kasi, siya po yung ayon sa mga Bible scholar, siya rin yung babae na huli ng mga niya. Tapos, nung nahuli siya, dinala siya, kinalatag siya sa harapan ni Christ. Sabi ng mga Pariseo, ayon sa kasulatan, dapat patuloy nang mamatay ang nahuli sa pangangalit niya. Ano sabi ni Christ? Kasi sino hindi nagkakasala, patuloy siya muna pumatay. Lahat nagkakasala. Unti-unti, mga babato talaga, talagang nakakigil na. Kasi lahat ng hawa ni Christ sino hindi nagkakasala? Ngayon, nung tinapat siya ni Christ, wala na ba yung babato sa'yo? Sabi ako man din, hindi rin kita babatuin. Basta, go and sin no more. Sabi, huwag ka na magkasala. Huwag ka na magkasala sa tao. Kasi yung pangangalim niya, sa tao yun. Tanungin ko nga kayo, tanungin ko kayo lahat. Lalo yung mga bagong magin dito. Pag nangangalun niya ka ba, sino ang na-open talaga? Ang tao o ang Diyos? Tao. Ang Diyos ba na-open? Hindi. Pero pag ang believer ka, nangalun niya ka, ang Diyos na-open o Open. Yes. Bibilangin ng Diyos. Mamalasin ka. Pag unbeliever ka. Pero pag na kay Kristo ka na, kasama sa binayaran niya yun. Wala tayong magagawa. Huwag na natin isipin na umabuso sa kasalanan. The point is, yung sinasabi ng Biblia kasi, nasabi sa Bible, Romans chapter 5 verse 20, when sin abound, grace abound. Yung abounded doon, yung grace doon, nakalagay doon, hooper porus. Kung hindi naman ba natin? Sino natin Maabuso mo kasalanan ngayon tanong, kaya mo bang abusuin ng kasalanan? O sige nga, tanongin ko kayo. Kaya tayo eat all you can. Ay hindi, one and one tayo, eat all you can. Sino muna makaubos ng pagkain doon sa eat all you can? Libre mo ako sa Vikings. Busin natin. Kaya? Hindi. Unlimited. Pero hindi mo kayang ubusin ang biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi ang ganti lagi na Diyos sa iyo ay biyaya. Hanggang sa dumandang bandang huli na mananawa ka rin na suko na ako sa Lord. Hindi ako na. Siya. At anong gawin ko, hindi siya nagagano, hindi niya ako ginagantihan. Ini-embrace pa rin niya yung aking kawalangyaan. Meron kasi kantang ganun, di ba? When stubborn love, ano ba yun? Ano ba yun? When stubborn love never lets go of me, I don't understand how you can stay. Tapos perfect love, embracing the worst in me. How long for your stubborn love? Ano yung kanta na yun? Ganun daw ang Panginoon. Dahil kay Kristo, tayo niya, kaya nga may kantang iyakan mo ako sa aking karumihan, hindi sa kabanalan, diba? Inibig mo ako. So, yung mga kantang ganyan, kaya nabuo yan, yung idea kasi ng grace talaga is abound talaga. Hyper grace po talaga. Romans chapter 5 verse 20, sige ba, tinan natin. When sin abound, grace abound. But where sin yan, pangit ang King James tayo. Sabi rito, moreover the law entered that the offense might abound. But where sin, namarkinga talaga, abound, lenazo, charis, grace, did much more, super perisio. Ito kinuha yung word na hyper, super. So sabi nila, hyper grace daw wala sa Bible. Ano yan?
hindi natin kayang dito namin. So, ngayon, babaguhin ka ng biyaya. Dahil sa nakakalaban kayo ng ganun tao na kahit na inaabuso mo, ang ganda sa'yo, mabait ka rin. Hindi ka pinaparusahan, hindi ka pinagsasabihan. Kasi dumating ang oras na mahiya ka lang na bago ka rin sa kanya. Naranasan niyo ba sa buhay ko? Sino nakaranas sa buhay ko sa mga? Meron akong ganun supervisor, lagi akong late, lagi akong hindi ako pinimemorize. Minsan umuwi ako, minsan di ako nag-log out na, mga ganun. Dumating yung oras, nagbago mo itong sa kanya, nagbago ako sa kanya, naging maayos ako sa kanya. So, anong resulta doon? Nagbago ako, hindi dahil sa rules, nagbago ako dahil naging mabuti sa kanya. Ganun din yun sa Panginoon. His mercy lead us to repentance, sabi ng Romans. Kaya ganun po ang Panginoon sa atin. Sabi wala ka na magagawa sa tax and rules. Kahit anong gawin mo, yun yung problema mo lang yung tao, yung kapwa mo. Sa kapwa mo, walang grace yun. Walang above the yun. Pag sinapak ka niya, sasapakin ka rin. Diba? Pag minura ka niya, mumurahin ka rin niya. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na kung meron man tayong works sa tao talaga. Ano benefit nun? Para magkaroon ka ng peace of mind. Kayo pa, meron kayong peace of mind pag may nakakaaway kayo. Bawa, kaaway mo yung nanay mo. O kaya kaaway mo yung kapatid mo. O dito lang sa simbahan, may kaaway ka sa simbahan ninyo. Healthy ba na pumunta ka pa ng church? Pag nakikita mo yung kapatid, may problema kayo. Di ba? Perfectado tayo. So yun yung tinuturo. Kaya tayo napunta rito. Mary Magdalene tayo, di ba? Natutulog tayo po. Ito sagot ko. Pero meron kayong tanong. Sige po, follow-up question. Baka meron kayong ano po? Punta doon pang yung o sige. Ilan mo pala pare si Lord muna? Meron kayong tanong. Ano yung naglalakad po kayo ng dito? Si Ate Alice. Yung kung sa level ko, meron po bang nahirap sa mayaman? Sa ng buhay. Sa eternal life. Dati. Biblia ang sasagot. Itanong mo. Papalay. Magbabago. Kasi parang pantay-pantay sa heaven. Parang gano'n. Macho. Tanong sa akin. Kaya basahin natin. Sinisermon na ni Cristo ang context, sinisermon na ni Cristo ang mga Hudyo. Sabi rito, pero may nabanggit si Cristo dito, maging kin kayo sa sinabi ni Cristo. Sabi rito, kaya sino man mapawalang bisa sa kalintitang bagay nito at magtulong sa kayo mga tao, ay magiging pinakamababa sa karyaan ng langit. Bilugan natin itong word na magiging pinakamababa sa karyaan ng langit. Ng langit ngunit ang sumunod sa autos na nagtuturo ng ito pa rin ay magiging dakila sa karyaan ng langit. So, kinitong idea na ito, may pinakamababa sa karyaan ng langit. Meron namang magiging dakila sa karyaan ng langit. Sino may sabi? Ako po ba may sabi? Hindi niya. Meron daw pinakamababa. Yung kaharian ng langit dito, ano itong kaharian ng langit na ito? Eternity ba ito o hindi? Pag sinabing kaharian ng langit, eternity. Pag kaharian ng langit, literally, kaharian ng Diyos o hindi? Kaharian ng tuloy. Kaharian ng langit. Kasi ang Diyos ang may-ari ng langit, si tuloy. Ngayon, kung kaharian ng langit, ibig sabihin sa langit, sa eternity, hindi na bang ano daw meron sa eternity? May pinakamababa. At meron din namang nagiging dakila sa kaharian ng langit. Sino may sabi niyan? Ako ba? May sabi, Bible mo may sabi, nasa langit pala, meron dakila, meron din pinakamababa. Ngayon tanong, sino yung mga yan? Para namang Kristiyano, ang mga Kristiyano, patunayan ko sa inyo, gusto kong patunayan sa inyo, o sabihin sa inyo, ang mga Kristiyano, sinabi sa Bible, tayo mga Kristiyano, anak kay Kristo, tayo kinahabagan lang ng Diyos, tayo doon ay tagapagmana, basa. Ngayon, sino yung mayaman dyan? Romans chapter 8, verse 29. Sabi rito, sapagkat
Mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at mga ito'y pinili na niya kanyang anak, sa gayong anak ay nagiging pangalan ng mga kapatid. Ang pinili niya ng una ay kanyang tinawag at ating tinawag. Hindi ito yung wait lang po. Meron sinasabi sa Bible na we are inherited God's kingdom. Wait lang po. Sa atin kasi medyo bago pa lang kaya dapat makadali yung Bible. Just wait lang po. Okay, Galatians 3:29. Sabi sa Galatians 3:20, nakikita niyo yung ginagawa ko, parang nag-live ako Hindi niyo pala ginagawa ko, sabi nag-iulit pa yung first time. Siyempre, alam naman perfecto. Yung perfecto mga kapatid. 3:29, sabi dito, ang mas ba ay Diyos lang ng mga Hudyo, hindi ba ang Diyos din ng Diyos ng Hente? Oo, siya ay Diyos din ng Hente. Wala, tinadalino dito. Galatians, ending. Three. At kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana. Ito na lang yung word, tagapagmana kayo ng pangako ng Diyos. Kung ano yung, kung gaano kayaman si Abraham sa eternity, ganyan din tayo. Yun ang sinasabi dyan, na tayo ay lahi daw ni Abraham. So, yun kapatid, ang pinakamayaman pala sa eternity, tayo mga Kristiyano. Tapos alam niyo ba tayo mga Kristiyano, kung tayo ang pinakamayaman sa eternity, may mayaman pa rin sa atin sa eternity, meron pa rin medyo, sa nasusulat yun. So, maliwanag yun sa 2 Corinthians, yung kahoy, sinasabi na sa Bema Judgment, yun lang po. Sa 2 Corinthians 5 din, ito. Sabi rito na sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Anong klaseng hukuman kaya ito? At tatanggap na nararapat tayo sa ating gawang mabuti o masama nung tayo ay kailan daw ito nabubuhay pa sa daigdig nito. Ang kailang tanong, anong hukuman ba ito? Diba? Dito magkakataloy. Ang inisip nila, hukuman yan. Sabi, magpunta ng impyerno. Talaga? Hindi. Pasahin natin. King James. For we must all appear before the judgment seat. Bima. Pag sinabing Bima, a step that is footprint. Tribunal or judgment. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing Bima, step, alam niyo yung mga nasa Olympics. Ang mga Greek ang nagpauso niyan eh, pag nasa Olympic, may mga yung first runner-up, first, third, tapos nakakulang, silver, gold, bronze, silver, and gold. Tatlo yung yung parang, yun, ang tawag dun sa Greek, Bima. So, ibig sabihin, ganun ang judgment natin ang binabanggit dito, tayo mga Kristiyano. Nakakatulan tayo. Sabihin, hindi tayo hatulan para mapahama, kundi hatulan tayo for reward. Okay? So, balik tayo dito, no? Sapagkat ang buwan na hinaharap na umuulit sa tumatanggap. So, tignan mo, no? Kung tayo ay tagapagmana ng Diyos, tapos sasalain din pala tayo. Depende ito sa reward na matatanggap natin sa eternity. Diba? Sa pang verse, nagpapatuloy na may reward talaga ang good works natin. Revelation chapter 22. Sabi rito, no, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa
sa kanyang mga ginawa. So, ibig sabihin mga kapatid, darating palang oras, pag ni-rapture tayo, ang tayo nito sa rapture eh. And the day of rapture, ang unang day talaga natin sa eternity, sa heaven, is what? Viva judgment. Alam niyo ba, kung si Kristo ay Diyos, kung ang katangian ng Diyos kasi ay, di ba meron siyang omnipotent, omniscient, omnipresent. Kung siya ay omnipresent, kaya-kaya niya kagad tapusin kagad ang judgment, Bima judgment na to sa loob lamang ng 5 o 7 minuto. Kaya niya mag-multiply. Harap tayo Kristo. Hindi na kayo, imagine ko yung mga pelikula. Ano yung may pila? Hinahanap ako ng food stock. Wala naman. Hindi ka na mga kapatid. Sa eternity, high-tech. Kung si Kristo kaya niyang bumarap sa atin at the same time, since siya ay Diyos, kaya niyang gawin mo. Wala yung posible. Mga kapatid, tandaan niyo. Mag-isip kayo ng mga bagay na imposible. Posible sa heaven. Posible. Okay? Pastor, paano doon? Puro kanta lang ba tayo doon? Puro kanta lang tayo doon. Nalalaki ng pangasiguro natin dito. Kapalanguso siguro na. Mga kapatid, hindi po boring ang eternity. Ang eternity, ang new heaven and new earth sa eternity. Wala pa kakaya ba sa ginagawa nyo ngayon? Ano ba ginagawa nyo ngayon? Hindi yan. O ano ba yung mga masasayang ginagawa nyo? Di ba nagpa-party-party, kain-kain, ang galing din. Kung nag-outing kayo, mag-outing din tayo doon. Ang maganda sa atin kasi, we are glorified body on stage. Kaya mong pumunta sa ibang lugar na sa loob lamang ng isang mata. Yun ang pagkakaiba natin. So ano ang bigay-idea dito? Merong mayaman at mahirap sa langit. Ang mga mahirap sa langit, hindi naman sila kahirapan din naman. Sila ay ligtas pa rin na sa eternity. Kaya nga lang, hindi sila nakatira sa banal na lupa. Sa hindi ng Jerusalem, doon na sila sa labas. Pero ligtas pa rin sila. Diba? Okay na rin yun. Kaya nga lang, syempre, sayang namin may opportunity na maging mayaman sa eternity. Lalo na yung eternity, billion, trillion taon. Kumpara po ito sa buhay dito sa daigdig, napaka-exit, 55, 70, dedo ka na. Kaya mga kapatid ko, sinasabi ni Christ, huwag kayo maging pasamantala ng talupan. Wala. Amen po ba? Sige po kapatid, meron pa tayo sa pagtanong bago tayo kumain. Yung... Di ba kain ba? Pastor, tanong ko lang yung simula nung perverted pa kami. Tapos hindi may ginagawa niyo pa yung mga ministry. Tapos nung naging full grace na kami yun, nung ginawa pa namin nung perverted pa kami, mawawala na ba yun? Yung bilangin na ba yung simula nung full grace na? Hindi naman madamot ng Diyos. Kasi alam na ng Diyos na magiging mapupunta ka sa grace kasi simula pa lang pinagpala ka. Nakasama yung pagpapala mo ng buhay mo na nasa perverted. Nakasama yun. Hindi naman wala. Tignan nyo, no? Paano kayo napunta sa full grace? Sige nga. Di ba dumaan kayo sa naranasan nyo maging perverted? Paano nyo madidistinguish ang full grace kung di nyo naranasan maging perverted? Kung naranasan nyo maging perverted, hindi karanasan nyo sa inyo. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating kalooban ng Diyos. Romans 8:28, all things that work together for good for those who love the Lord. Hindi ba nakita na Diyos ang dulo ng buhay natin? Ito pala si Edwin tatanggap pala sa akin to. Sige, ngayon pala, titrain ko na siya dito. Tuturo ko na kagad siya mag-computer. Tuturo ko na kagad siya mag-computer. Tuturo ko na kagad siya mag-program. Yung lahat ng mga nangyari sa buhay mo natin, lahat yun may sense. Para ma-develop ang iisang ikaw ngayon. Kung sino ka man ngayon. Kasi nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Yung mga hindi tatanggap kay Kristo, yung mga maga pa lang kinukuha na eh. Tignan nyo, kung ang kalooban ng Diyos sa atin ay maligtas lamang, sana nung the moment na napunta ka sa full grace, dapat ganun ka na. Ngayon ang tanong, ba't nandito ka pa? Nandito ka pa kasi may pinapagawa pa ang Diyos sa'yo to share the gospel. Yes!
buti-buti ng Diyos sa atin, kung tutusin, lalo tayo mga Hentil, mga Hudyo, dami mga pinapagawa sa kanila ng Diyos. Eh, bagay, kasalanan nila yun. Gusto nila ng kautusan. Pero tayo, wala nang rules, wala nang makasalanan sa inyo. All you have to do is to believe in me. Sabi ng Lord. Simple lang ang ginagawa ng Diyos sa atin. Habag. Nahabag lang ang Diyos sa atin. Kaya kung nahabag ang Diyos sa atin, habag din dapat ang ganti natin sa kapwa natin. Hindi mo gano'n. Okay na ako magpapalakpak lang. Sige po, kami pa ro, diba? Ito, Sige po, sige po. tatanong lang po yung lahat po ba ng masasama is mapupunta sa langit o sa impyerno? At yung mga mabubuti naman po ba, pinapupunta rin po sa impyerno? Masama sa paningin ng Diyos dapat. Okay? Totoong maraming masama mapupunta sa langit. Sorry, maraming mapupunta sa... Totoo naman yun. Sa langit dahil dito sa grace. Diba? Okay. Pero sabihin natin, sinasabi kasi ng Biblia na mga masama ay paparusa sa walang hanggan. Ngayon ang tanong, kaninong mata ang nagsasabi ang Biblia ng masama? Sa mata natin mga tao o sa mata ng Diyos? Pag sinabing masama, sa mata natin o sa mata ng Diyos? Define kasamaan. Define ang masama. Paano ba maging masama ayon sa bagong define sa Ano ba lang ang palataya kay Kristo? Very good. Mapupunta sa inyo. Kasi sabi kasi dito sa Matthew chapter 5, diba Matthew 5:21, hindi lang sa tumatawag sa aking Panginoon kundi lang ako sumusunod. Tapos yung sumunod na verse doon, lumayo kayo sa akin kayo mga evildoer. Evildoer daw yung hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Ngayon ang tanong, ano ba ang kalooban ng Ama? 6:40, diba? Alam niyo na yun. Matthew 6:40, na hindi dapat pastor magsasabi kung anong kalooban ng Ama. Hindi siya Haring David. Hindi sa Old Testament. Si Kristo mismo ang tanongin natin, paano ba ang kalooban ng Ama ba sa John? So alam na alam niyo dito mga kapatid, John chapter 6. Ay, paano na rin? Walang pagkabuhay na dito sa 6:40. Huwag yun lang katabi ka remote, no? Sapagkat ano daw kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhay sa uling araw. Ito pala ang kalooban ng Ama. Ang kalooban daw ng Ama ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa magitan lamang ng pananalig kay Kristo. Saan tayo babagsak? Faith. Ngayon, kung wala kang faith, you are evildoer. Kaya yung masama sinasabi ron, yung mga wala kay Kristo. Masama ka sa mata ng Diyos. Pero pag na kay Kristo ka, however na how good you are or not good you are still righteous in the eyes of God. You are still His bride. Ang tingin sa iyo ng Diyos, isang magandang dalagang pakakasalan niya. Bakit? Ba't ka ba naging magandang dalaga? Eh dahil lamang sa kamatayan niya eh. Diba sabi sa Revelation chapter yung binabasa natin, fine linen clothes to him is given hair to wear. Yun daw, damit daw ng bride ay isinuot lang sa kanya. Tapos yun daw, damit daw na yun daw ay sumasagisag sa righteous acts of the saints. So sa mata pala ng Diyos, pag nakay Kristo ka, ang tingin sa iyo ng Diyos, isang magandang dilag ka sa Kanya. Napakakasalan niya. Hindi ko tayo pakakasalan ni Kristo ng literal na may mga kami ni Haro, so pipila, naka-cover. Hindi ganun, bride. Hindi ganun, bride. Ang bride po ay simbolo naman. Kasi gusto lang ipaliwanag sa atin ng Diyos kung ano na kung kayong mga tao, napaka-importante sa inyo ng bride, sa inyong paligong parang minamahal, ganun din ang Diyos. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Binigay ng kanyang buhay sa atin na parang isang lalaking humaling sa isang babae. Hindi nyo ba? Ano na naman naranasin na umitid mo?
Nakaranas niyo ba umibig? Yes. Nakaranas niyo naman magmahal. So, lalo tayong mga lalaki, di ba? Tayong mga lalaki, di ba? Kapag isang magandang dalag, di ba? Talagang ginagalang natin. Sa umaga, ginagalang natin. Tapos, lahat ng bagay, nire-respeto natin, binamahal natin. Tapos, ano ba? Binibigyan natin ng bulaklak, tinaatok natin. So, sabihin ganun dito ang Diyos. Yung mga nakay Kristo daw, ganun ang tingin ng Diyos sa atin. Kaya napaka-imposibleng gawin ng Diyos sa iyo. Kaya yung mga kahirapan din sa buhay, hindi ka nobel ng Diyos. Huwag yung tanggapin ng kahirapan. Hindi ka gusto ng Diyos na naghihirap ka. Sa halip-panampalataya natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang biyaya niya palagi. Grace, grace to me. Yung spelling po ng it ko, IT na IT. Baka EAT. Magiging grace, grace to me. Okay? So, palakpakan natin siya. So, may tatanong pa ho ba tayo bago tayo matapos? May hahabol? Sige. Clarification ako, Pastor. Kasi po, para lang po, isa po may nagtatanong lang dito kasi, para kasi gano'n dito na hindi po ako magtawag isa. Kung pwede kong isagot. Kasi po, di ba po, yung paghingi po ng kapatawaran, at yung pananampalataya, di ba po, kaya nung iba, unbelievers po ako, at ba po ngayon. Nung nanampalataya po ako kay Kristo, saka po ako makakayanan kong humingi ng kapatawaran, na ako'y ligtas na, kaya po ako nakahingi ng kapatawaran, di ba po? Mauna po lagi yung yung pananampalataya, kaya ako po nakayanan humingi ng kapatawaran dahil ako'y talagang naniwala sa tinapos ni Kristo sa krus. Hindi po yung humingi po ako ng kapatawaran bago ako patawarin ng Diyos, di ba po? Para bago po ako nanampalataya. Di ba po? Dapat po nanampalataya ka muna bago kang humingi. Dahil naniwala ka na pinatawad ka na. Ano yung pananampalataya na mo? Tinan niyo mga kasi huwag kayo malilito rito. Totoo by faith ang salvation. Pero tanong, alin doon? Alin yung i-faith mo? Kasi parang yung mga Christians ngayon, mga pastor, minsan na full grace, may ganun din na pag nag-evangelize sila, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. That is a wrong gospel. Ang totoong gospel, dapat tanggapin mo yung kapatawaran ni Kristo na nakalaan sa iyo. Kasi tandaan niyo po, ang lahat po ng tao pupunta sa impyerno dahil tao ay makasalanan. So ang solusyon dyan, yung Diyos na to si Kristo na sa katawan tao, ang pananampalataya niya, ang sino mo manampalataya sa Kanya, ay pinatawad ng ating kasalanan sa magitan ng Kanyang dugo. Hindi dugo ng kambing. At yun daw ay pang forever. Kaya pa nagsishare tayo ng gospel, ang lagi natin ipapaliwanag sa mga sinasara ng gospel, dapat malinaw. Ang kaligtasan kapatid ganito lang. Totoo na tayo makasalanan. Lahat tayo pupunta ng impyerno. Pero ang ginawa ni Kristo iba, yung pinatawad niya ang kanyang kasalanan sa krus, nung namatay siya. At i-define nyo, paano pinatawad ni Kristo yun? Ang kapatawaran ni Kristo, una pang forever. Dapat paliwanag nyo sa kanila sa mga pangatawa, ang kapatawaran ni Kristo ay malawak. It is greater than your sins. Ngayon ito ay magandang balita na hindi kaya tanggapin ng ibang balita. Ito ay magandang balita sa iyo na kapag ikaw ay nakay Kristo na, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na hanggang iyong mamatay. Ngayon, ganun po yung biyaya. Pag ganun po paliwanag natin, ma-amaze yung tao mo. Na syempre, di mo naman naniniwala, pakita nyo ng Bible verses. Ang evangelism, sharing the gospel, it takes time. Hindi yung tanggapin mo ngayon, taas kamay, born again na. Ganun. It takes time. Huwag kayo magmadali sa evangelism dahil ang Diyos din, kapag meron kayong pinanalangin sa Panginoon na it takes time, bibigyan kayo ng time ng Diyos. Oo, baka mag-grab siya lang, baka mamatay siya. Relax. Relax. Kung meron kayo mahal sa buhay, nasa tingin nyo, ganito, tingnan nyo, ang sabi kasi ni Kristo, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan ay maligtas. Pag ang iyong sambayan ay maligtas, ibig sabihin, kalooban ng Diyos, ang sambayan mo maligtas, hindi na ikaw. Amen. So, ibig sabihin mo, hindi na mahirap panampalatayanan yun, panampalatayanan mo na ang mga mahal mo sa buhay maliligtas. Ang kaligtas, ang pag-abot sa kanila ng Panginoon, hindi lagi ito yung ginagamit. Maaaring ibang taong gamitin sa kanila, mahalagang panalangin. Ngayon, kung kaya mo naman, sa tingin mo, maunawaan niya, hindi maganda. Pero pag hindi niyo nauunawaan, huwag mo na ituloy.
Kasi magkakaroon lang kayo ng bad relationship. Maganda pa rin talaga yung pagdating sa evangelism, pinagkakatiwala mo pa rin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Yung go ye therefore, sa mga Hudyo lang yun, ano ba kayo? So, yung mga naging sa YouTube, ano ba kayo? Sa mga disipulo lang po, hindi mo sa atin. At ngayon pinag-usapan natin sa ating Saturday na Matthew explain, pinapagawa natin, iniisa-isa natin. So yun lang mo kapatid ang klaseng ito. Yes. So ano bigay ko yung amen ka? Yung faith doon sa kapatawaran na ginawa ni Kristo. Kamalilito. Faith lang doon. Nananampalataya ka doon sa ginawa ni Kristo sa atin na tayo ay pinatawad. At alam nyo sa faith work of Christ, ang pinaka-faithful talaga dapat na sinishare natin gospel, yung kamatay ni Kristo para mapatawad ng ating kasalanan. Saan yung mga charity-charito na yun? Pag talaga naintindihan nila. Pero ang unang-unang daw nila ituro, yung kapatawaran ng kasalanan, kasi yun yung pinaka-faithful sa ating salvation. Huwag muna kayong pupunta sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kasi resulta yun. Simulan nyo doon sa ginawa ni Kristo. So kung wala na po tayong tanong, yung ano po patagalin. Meron ba tanong? Okay na po ba? Wala na tayong tanong. Siguro is about time na tayo po ay dumako na po sa ating pag-aalaala sa ginawa ni Kristo sa atin. Mga kapatid, disclaimer lamang po ang inumin po natin alak, totoong alak po. Pagpasensya nyo po. So sige po, tayo po ay buwan ng ating inumin. Meron po tayo sa Okay, hindi po ito isang ritual. Ito po ay simple lamang. Wala pong pangyayang tinapay na yan. Malalasing lang kayo pag tinapay. Ang purpose po yan is para maalala po natin yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi sa Corinthians, chapter 11, First Corinthians pala. Chapter 11. Sige po, yung mga nakakuha na, pwede na po tumayo. Sabi ng Panginoon dito, no, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Nung Panginoong Yesus, nung gabi siya ipagkanalo, lumabot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-piraso. At sinabi, ito ang aking katawan at inihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-aalaala sa akin. Verse 25, gayon din naman matapos magkapunan, ninawakan niya ang sarot. Sinabi, ito ang sarot ng aking bagong tipan na pinagtitibay ng dugo, ng aking dugo. Tuwing iinumin ito, gawin ito bilang alaala sa akin. Kasi po tayo nananampalataya kay Kristo. Wala ako naman. Wala may pastor. Pastor na wala. Guys, kung kami nag-aaway ni Kaysa, nakalimutan ko. Okay. Mga kapatid, gagawin natin ito, simulo lamang ito para lang ipaalala natin sa mga sarili natin, dapat natin panapalatayanan yung ginawa ni Kristo, yung finished work of Christ. Yun lamang po yun, wala nang magic. Gusto lang natin alalahanin. So, tapos po natin ang ating tinapay. Sabihin natin sabay-sabay, sabihin natin, Panginoong Yesus, ang tinapay na ito, sumisimbolo sa iyong katawan, ay magbubo ng iyong katawan, sa magitan ng iyong mga latay, nanampalataya ako, kami ay malusog, by your stripe, kami yung pinagaling na, kaya kami malusog, walang sakit, walang anumang mga aberya sa aming kalusugan. Kami po Panginoon din ay pinagpala, pinaburan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay aming pinananampalatayanan. Pangalan ni Jesus, sabay-sabay ko lang ito.
natin ang sarong. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sarong ito, ay inaalala po namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nung nabubuong yung dugo, na ito ay sumisipon ng alak na ito. Sa pag-inom po namin ito, patuloy kami nananampalataya at inaalala na kami ay pinagtawad mo na sa lahat ng aming kasalanan, lahat ng aming future sins, ay binayaran mo na. Kaya ang resulta po nito, kami ay forever ligtas. At kami po ay forever na banal. Sa iyong harapan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige po, palakpakan po natin natin, Panginoon. Maraming salamat po. Sige po, bago tayo manalangin, i-invite ko yung patuloy sa ating Saturday service, 8 p.m. Salamat sa mga umaattend. Nagbo-broadcast ito tuwing Sunday ng pinasusunod na week sa ating YouTube channel. Ang ating pong susunod na service po ay mangyayari po sa June 29 na po. So, may pahinga muna tayo. Ina-appreciate po namin ang inyong pagpunta po ito ngayong gabi. Salamat po sa lahat. Sa ngalan po ng The Bride of Christ, ang po si Pastor David. Tayo po muna yung manalangin bago po tayo kumain. Tayo po manalangin po. Maraming salamat po sa gawain ito na tinapos mo na iyong pinagtagumpay. Tunay nga, Panginoon, ang biyaya mo ay nakalaan. Salamat po sa mga umatid. I-doble niyo po, Panginoon, ang pagpapala sa kanila kung ano man ang mga bagay na sinakripisyo nila ngayong araw nito, yung kanilang time, Panginoon, at effort. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong magbibigay ngayong gabi. Pagpalain po sila. Patuloy silang ibalik sa kanila ito, Panginoon, ng 3 beses, Panginoon. Magamit ko, Panginoon, sa iyong gawain. Lahat ng ito, Panginoon, ay ayon lamang sa iyong biyaya lamang, kaya kayo pong pinataas sa simbahan ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako sa po ating gawain, maraming salamat sa mga